na ako sa Ebesha. Sa office na kami nagkita tapos dumiretso kami sa loob ng subdivision. Pinakita ko sa kanila yung model house. Pinakita ko din yung actual turnover. So, nandun sa taas yung client. Pagdating namin dito, actually, wala na ako masyadong sinabi sa kanila. Kasi na-send ko na yung picture ng bahay, video ng bahay, yung details about sa subdivision. So, yan, nasabi ko na sa kanila lahat. So, talagang viewing na lang sila ngayon kung magugustuhan nila yung unit. Itong amenity area. Pinuntahan namin yung available lots. Kahit sobrang init, pinuntahan namin yung mismong bahay. Nakapasok kami sa loob at nakita namin ang itsura. Mataas na ang damo. Lilinisin muna yan bago i-turn over. Habang nakatayo kami sa labas ng bahay, nag-decide na sila na i-reserve nila yung unit. Bumalik kami sa office para sa process ng reservation. Kayo pang maging principal buyer, sir? Ilang taon kayo nagsasabi? So, pasok pa po tayo sa 20 years maximum. Estimated monthly would be 23,000 per month. Required income is 66,000. Medyo nagtagal yung evaluation namin with the client kasi hindi na sila pwede sa maximum 30 years term ng pag-ibig dahil sa edad nila. Kapag ganito ang case, don't lose hope. May dalawang option, to add co-borrower or mag-add ng down payment. Ang naging desisyon ay magdagdag ng down payment para bumaba ang loanable amount at bumaba din ang maging required income. Muntik nang hindi matuloy ang reservation dahil yung magbabayad na ng reservation payment, wala daw dalang cash ang ating client. Buti na lang merong ATM machine dito sa Edesha. Congratulations and celebrate. Lesson learned from this home buying story that I want to share with you. Know the complete information. Before you decide to schedule a viewing, mag-request ka muna ng advance information about the subdivision, lalo na ang computation. Check mo agad ang required income para makita kung qualified ka. Kapag kompleto ang details, alam mo na what to expect at malalaman mo agad kung hindi pala match ang property sa'yo. Mas makakapag-focus ka sa paghahanap ng ibang options at may iwasan ang sayang na oras, effort mo at ng realtor na kausap mo. Kung house and lot ang binibili mo, tingnan ang actual turnover. Don't settle na model house lang ang makita mo. Tandaan, ang model house ay kadalasang may enhancement na hindi kasama sa standard turnover. Kung may actual turnover unit na available, tingnan mo yun. At kung constructed na ang unit na ino-offer sa'yo, mas maganda kung yun mismo ang makita mo. Kung pre-selling pa naman, check mo ang house specification and floor plan para alam mo ang expected finish na i-deliver sa'yo. From there, you can set your expectation sa bahay na bibilhin mo. Mag-invest habang bata ka pa. Basta may stable income ka at handa ka na sa obligasyon ng pagbili ng bahay. Bakit? Kasi tinitingnan ng pag-ibig at mga bangko ang age ng borrower para malaman kung ilang taon ang term na pwede nilang ibigay para sa loan mo. Kapag mas bata ka, mas mahaba ang loan term na pwede sa'yo. Kaya mas mababa ang monthly amortization at required income. At ito ang bonus tip para sa mga developers. Maglagay kayo ng ATM machine sa office para pag sinabi ng buyer, i-reserve ko na po, pero wala po akong cash, masasagot mo agad ng, "Ma'am, sir, no problem. Meron po kaming ATM machine sa labas."